Hello mga Marcy, nagising pala ako ng alas 3:30 nito kasi may pupuntahan kami. Nagtataka nga ako kasi pagising ko katabi ng asawa ko si Yana. Mahimbing pa ang tulog nila kaya bumangon na ako para lumipat ng kwarto. Gisingin ko din kasi ang kapatid ko at ang asawa niya kasi kasama namin silang aalis. Mabilisan lang kami nag-ayos at naghanda, pero syempre, nasikaso ko muna yung anak ko bago kami umalis. Hinanda ko na lahat ng mga kailangan niya sa buong araw. Iniwan muna namin si Yana at si Riri sa lola nila. Alas 4:30 na nito nung paalis na kami sa bahay. Ang usapan kasi namin alas 4 ng umaga dapat nakaalis na kami. Sandali anak, nag-voice over ako, manahimik ka muna dyan. Palabas na kami ng compound at gasolinahan agad ang pinuntahan namin. Naiya nga kami, nagisingin si kuya kasi parang ang sarap ng tulog niya. Lumipat na lang kami ng gasolinahan sa kabila kasi nga nakakaya naman nagisingin siya. Medyo maliwanag na nito nung nakarating kami sa San Fabian. At syempre pala Union na agad yan. Mabilisan lang ang biyahe namin kasi maaga pa naman at walang traffic. Ito, malapit na rin kami sa Benguet Province. Ayan na po yung anong tawag dyan? Yung welcome to, ganyan-ganyan. Sa Cannon Road pala kami dumaan. At syempre ako habang nagvi-video, tumitingin-tingin. Din ako sa kagandahan ng paligid. Yan kasi nakakamiss pag umaakyat ka sa Baguio. Eto na, nakarating na kami dyan sa layon-layon na yan. Hindi kami nagpicture dyan, nagpahinga lang kami. Nang makarating nga kami sa city proper, naghanap kami ng sabaw niyan. May nakita kaming maliit na karinderya pero ang sarap ng sabaw ni ante. Naka-extra rice kaming 4 niyan. Unang destination namin is sa Diplomat Hotel. First time naming 4 dito kaya tinry lang naman namin. Ayan lang pala yung sa paligid niya, hindi kasi sila nagpapapasok. Tapos, naghanap agad kami ng CR kasi yung dalawang lalaki na kasama namin medyo tinatawag ng kalikasan. Sabi nga nila, mga lalaki daw pinaghihintay pero baliktad naman sa amin. Kaming dalawa ng kapatid ko ang naghihintay sa kanila. Naghanap din kami ng magandang spot para magpicture at ito namang si Ian dahil nga hindi sila nagpapapasok sa loob kung ano-anong pinaggagawa niya, kumatok-katok pa yan dyan. Oh my God! Wow! May nakausap nga kaming guardian at in-explain naman niya kung bakit hindi na sila nagpapapasok sa loob. Kaya itong si Ian bumalik doon sa lugar kung saan siya kumatok-katok tapos kung ano-anong sinasabi, nagpapaalam yata at humihingi ng pasensya. Ang next destination naman namin is doon sa Mirador. Malapit lang yan sa Diplomat Hotel. 100 pesos ang entrance fee at dapat may baon kang 1,000% energy nito kasi aakyat ka talaga tapos sobrang init pa girl. Pahinto-hinto talaga ako niyan kasi baka hikain pa ako. Tapos pagkapahinga ng konti, aakyat na naman. Hindi na namin nilibot ang buong Mirador niyan kasi nakakapagod talaga. Tapos pagkarating namin doon sa pinakataas, naku, may pila pa pala para makapagpa-picture doon sa doon sa may pinakataas pa sa doon. Kaya ayun, bumaba na lang kami. Hindi na kami nagpicture. Ang next destination naman namin is sa Camp John Hayna. Maghahanap sana kami ng kapihan, yung simple lang na kape. Pero Starbucks ang nakita namin, kaya dito na lang kami tumuloy. Maganda din naman na ambience dito sa may Starbucks at medyo madaming din ang nagkakape. Nagkukwentuhan na lang kami habang nagpapahinga. Tapos yun yung bayo ko, very nonchalant. Tagal ko na rin na napapansin si kuya na kanina pa naghahanap ng mga bola na ginagamit ng mga naglalaro ng golf. Alam mo kuya, yung bola ng golf, parang pake ko, hindi mo mahahanap. Butan din pala kami ng ulan, kaya nagpatila muna kami bago kami umalis. Hindi rin kami nagtagal na pumasyal sa Baguio kasi iniisip din namin yung mga anak namin na iniwan namin sa lola nila dahil sigurado manenermon yun pagka-uwi namin. Sa daan na kami bumili ng pasalubong pero kukunti lang ang binili namin kasi nakamotor kami. Limited talaga ang madadala namin. Naabutan na naman kami ng ulan kaya huminto ulit kami para magsuot ng kanya-kanyang kapote. Syempre ready naman ang isa't isa.
Pero ito talagang si Ian ang pinaka-ready sa amin. O di ba? Napaka-aesthetic ng kapote, pati tsinelas. Alas 4 na pala nung nakarating kami ng Dagupan. Tapos gutom na gutom kami. Kaya kumain na lang kami ng pigar-pigar. Yun lang, bye-bye.